That's the lesson we learned from this election. Don't explain it to us anymore, just do it. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagkasundo sa pamilya Duterte. Ito'y sa gitna ng gusot na kinakaharap ng dalawang pamilya na lumala pa matapos ang pag-aresto at pag-turnover sa International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa BBM podcast na ipinost sa social media ni PBBM, sinabi ni Pangulong Marcos na mas nais niya na maging mapayapa ang pagtatrabaho ng lahat. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Dagdag ni PBBM, hindi siya makikialam sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. Open siya to any approach na ayahin siya na, tara magtrabaho na lang tayo. Don't you think mga kapatid gagawin nila Sara yan? To approach the President na, come on Mr. President, let's work together. Kahit walang confidential funds. Diba? At saka ito, yung sinasabi ko nga yung pakikipagkasundong yan, uunahan ko na. Kaya kayang ibigay ng Pangulo natin ang consequences niyan? May hihinging kapalit yung mga yan. Ano yun? Ang hihingin po nilang kapalit dito ay ang tumataginting na iuwi mo, diba? Si Digong. Pangalawa, protektahan mo laban sa ICC arrest si Bato de la Rosa, si Bongo at si Sara. Yun, di ba? Tapos hihingiin pa nila dyan, resign, Mr. President. Alam nyo, kaya ko ito nililinaw ha, hindi ho sinabi ng Pangulo siyang makikipagkasundo. Sabi ro, ng tanong ni Kato Nying, open ba siya? Ibig sabihin, bukas ka ba kung makikipagkasundo sa mga Duterte? Di ba? Pero ang bilin ng Pangulo doon, basta wag na kayo manggugulo. Kung trabaho lang para sa bayan ang gagawin natin. O hindi rito pag-uusapan, bring him home. Walang ganon. Okay? Pero kung sakaling hingin po sa kanya, talagang hihingin yan sa Pangulo, kasi naman DBS. Hindi ako naniniwalang magagawa ni BBM yan. Wala siyang kapangyarihan para i-request arborin sa ICC si Duterte. Di ba? Lalo na. Wala na tayong relationship sa kanila. Inalis tayo ni Duterte. Bukas daw siyang makipag-reconcile, makipag-ayos sa mga Duterte. Ayaw niya raw ng gulo, ayaw niya raw ng maraming kaaway. Yan ang sinabi ni PBBM mga kabunyog, mga kababayan. Ayan ang pinagpipistahan ngayon na balita. Ayaw niya daw na may mga kaaway. Yun. Marami na daw siyang kaaway. Ayaw niya ng gulo. Anong masasabi natin? Ako ang masasabi ko dyan ito. Siyempre, presidente yan ng Pilipinas. Diplomatic yan. Hindi naman siyempre yan magsasabing, bakit ako makikipag-ayos sa mga Duterte? Siyempre, hindi presidente yan. Presidente ka ng Pilipinas, kapag nagsasalita ka sa publiko, siyempre ang sasabihin mo, ano ka naman sa iba't ibang grupo, kahit kalaban mo, wala namang problema yan, willing kang makipag-usap sa kanila, para sa ikabubuti ng bayan. Hindi naman nakapagtataka na pag tinanong ka, okay ka bang makipag-ayos sa mga Duterte? Siyempre sasabihin mo, wala naman sa aking problema yan. Kasi presidente ka, hindi naman dapat lalabas na presidente ka lang ng mga supporters mo. Siyempre presidente ka ng Pilipinas, kaya magre-reach out ka sa lahat. Sa tingin ko, sa ganung context yan sinasabi ni PBBM. Sa ganung context yan, na ang tingin niya, hindi niya naman pinipersonal ang mga Duterte. Kung makikipag-ayos ang mga Duterte, makikipag-usap, walang problema sa kanya yan. Bukas siya dyan. Sa ganung context, good leader is always diplomatic. Yun siguro yun. Pero kung makikipag-ayos, yung as in seryosong pag-aayos, sa tingin nyo, ano ang i-demand ng mga Duterte kay Marcos?
Ano ang magiging kondisyon ng mga Duterte? Ngayon, pagka gano'n na ang usapan, may magagawa ba si PBBM para mapabalik sa Pilipinas si Duterte? Wala na eh. Diba lagi nating sinasabi yan, kahit pa presidente ng Pilipinas, hindi na mapapabalik sa bansa si Duterte. Si PBBM, sinasabi niya lang, bukas siyang makipag-ayos sa mga Duterte. Pero alam din naman niya ni PBBM na ang hihilingin sa kanya ng mga Duterte, pabalikin si Duterte dito. So sasabihin lang naman ni Duterte dyan, pasensya na, hindi ko kayang ikumit yan, wala akong magagawa dyan. Ang mga Duterte, hindi na yan makikipag-ayos sa Marcos. Kung si Marcos nagsasabi, bukas siyang makipag-ayos sa Duterte, kung Duterte, hindi na yan makikipag-ayos sa Marcos. Yung statement na yan ni PBBM, kahit siya alam niya, wala naman yan, imposible na yan na mangyari. Kasi ang demand ng mga Duterte, makabalik si Digong, na imposible nang mangyari. Pero mga kababayan, syempre ang interpretation dyan ng mga DDS, weak talaga! Weak si Bongbong Marcos talaga! Ayaw ituloy ang laban kung laban! Tapos meron pa akong mga naririnig, sabi, gusto mo reconciliation matapos mong kidnapin si FPRRD? Alam nyo, mga DDS, patunayan nyo munang invalid yung warrant of arrest bago kayo magsisigaw na kidnapping. Pasinungalingan nyo muna yung warrant of arrest, number 1. Pangalawa, pasinungalingan nyo muna yung claim ng administrasyon na legal yung pag-surrender ng isang individual na meron ng kaso, meron ng proceeding sa ibang tribunal. So, patunayan nyo muna yon bago kidnapping. Alam nyo mga kabayan, kasi si PBBM is currently at the position of strength. Siya ay nasa position ng strength eh. Siya pa rin naman ang presidente eh. Regardless kung ano ang komposisyon ng Senado, siya pa rin ang presidente. Bukas ng umaga, gigising kayo, si PBBM pa rin ang presidente. Siya yung nasa posisyon ng lakas. Etong mga sinasabi niya na to, ito ay grasya na or palugit na binibigay sa mga Duterte. Kung gusto ni Sara ng bloodbath, o di mag-bloodbath, walang problema. And whether si Sara Duterte is acquitted or not, she will not come out of the impeachment na malakas, no? Huwag niyong kalimutan, meron pang 3 ICC warrant of arrest na lalabas. Manalo siya or matalo siya, kahit wala akong pakialam mga kababayan, kahit i-acquit siya ng Senado. It does not matter. Because alam nyo, sa impeachment mga kababayan, ang paglalabanan dyan, hindi lang naman yung opinion ng mga senador eh. Labasan na to ng baho, labasan na to ng dumi. Kahit manalo siya dito, kahit ma-acquit siya, she will not come out unscathed. Swerte niya. Swerte niya kung malulusutan. Kung malulusutan pa niya. Pero kung malusutan man niya, dadaan siya sa butas ng karayom, number 1. Pangalawa, sigurado, pilay na siya para sa susunod na eleksyon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.